Blessed morning po ulit sa bawat isa. Sabi mo nga po sa katabi mo, Blessed Sunday. Blessed Sunday. Welcome po sa bawat isa sa atin. At isa pong privilege muli po makapangaral ng kanyang salita. Alam niyo po ba ang salita ni Lord ay isang malaking privilege. Sabay-sabay nga po tayo. Privilege. Yan. Isang privilege, hindi po lahat nakakaranas niyan. Tama? Kapag ang tao ay pumunta siya ng fast food, tama? Lalo yung, kasi si mama at si papa, sila ay senior na, yan. So, pagka kami kakain, syempre diretso na kami ron sa, ito dala niyo ba yung ID niyo dyan? Yung citizen niyo. Hindi yung citizen of the kingdom, ha? Yung, senior citizen. Ang bilis namin, nakaka-order agad kami kahit marami yan. Bakit? Merong privilege. Yan, sa PWD, di ba yung line na yon para sa kanila lang. So, the Word of God ay parang ganun din. Exclusive lang. At exclusive po yan sa mga pinili ni Lord. Amen? Sapagkat sabi ng kanyang salita, you did not choose me, but I chose you. So, dami-dami ng mukhang pwedeng piliin dyan. Tayo pa yung napili ni Lord. Tingnan mo nga po yung katabi mo yan. Pinili ni Lord yan. So, hindi po pinagpiliin yan. Hindi pinagpilian. Hindi po nung namimili si Lord, sama na nga to, walang choice. Hindi po. That time na pinili po tayo ng Diyos, talagang ikaw po ay nasa puso na niya. Ang sarap nun, no? Marinig mo na merong totoong pag-ibig na galing sa ating Diyos. Amen? Kaya po magandang umaga po muli sa ating lahat. And we are on our ongoing po yung 9 months natin. Amen? 3 months to go. Tama ba? 3 ba yung bilang ko? 10, 11, 12. Tama? 3 months to go. Happy anniversary po. Pwede mapalakpakan natin si Lord. Konti na lang, no? So, isang hakbang lang po yon towards the years to come. At ang masaya po rito ay kasama po tayo sa pagsisimula po ng simbang ito. Amen. Lahat po na nangyayari dito ay magiging kasaysayan. So, what the things happen right now daw, ano daw mangyayari? Magiging kasaysayan. Pag sinabing kasaysayan, lilipas tayo, pero maikukwento ka talaga. Maisi-share po yung atin pong ginagawang ito sa next generation. Amen? So, that's why this is the church na ipinagkatiwala po ng Diyos. Amen? Gusto ko lang po kayong bigyan ng little bit background patungkol po kay Christ in you. At kung gusto niyo talaga makilala siya, andyan po yung andyan yung talagang kanyang pagkakakilanlan. Nakalagay niya, who we are. Yan. So, naandyan na po lahat kung sino si Christ in you. But a little bit background po, because this is our church, is the church that envision Christ in every heart. So, gustong-gusto ko po yung tagline na yan kasi ayan naman talaga yung ultimate purpose why we are here. Amen po? Kaya po tayo nandito because of this thing na ating pong gagawin. Envisioning Christ in every heart. Tawag po dyan vision. Pag sinabing vision, hindi pa siya nangyayari pero ito yung dinidesire mo na mangyari. Vision. Sino po ditong may vision ka sa buhay? May vision ka para sa anak mo. Diba? Vision ka para sa future. Minsan sa pagtanda, no? Gusto ko pagtanda ko, ganito. Hindi na ako nagtatrabaho. Kaya ako kumakahid ng todo nga para sa future. Diba? Haya-hayang buhay. Sasamba na lang ako kay Lord na. So lahat tayo may tinatawag na vision. It is our vision for the future to come. Hindi pa siya nangyayari. Ang ganda po no? Hindi pa siya nangyayari, pero papapangyarihin mo siya. Kaya, hindi po aksidente na pinapakita sa atin ni Lord yan para makapag-prepare ka. Tama? Parang ganito lang po yan. Pupunta tayo halimbawa ng Boracay, mamayang hapon. Pwede lang, no? Anong gagawin mo ngayong umagang to? Prepare. Siguro sobrang excited mo. Kagabi pa, hindi ka na makatulog, no? Ano pa pong hinahanda mo pagka papunta ka ng Boracay? White Sand Beach. Masarap na, no?
Siyempre, yung mga pang-diinan mo ng Instagram ng mga, ano ba, yung sombrero, ano pa, salamin, outfit, yan. So, bakit minsan lang yun, di ba? So, ano po ibig sabihin sa mga bagay ito? Kasi may nakikinikita ka. May nakikita kang pupuntahan, kaya excited ka. At ang mga taong excited, yun lang po yung malinaw sa kanya yung pupuntahan niya. Kasi hindi ka mag-enjoy pag hindi malinaw sa yung pupuntahan mo. Tama ba? Saan tayo pupunta mamaya? Basta. Anong basta? Pero pagka alam mo, mapaghahandaan mo siya. Alam niyo po ba, tayo ay pupunta sa dalawang bagay? Sa mga hindi po anak ni Lord at hindi tumanggap sa Kanya, merong hell na nag-aantay para sa mga hindi po tumanggap sa Lord. So, what they are doing right now is just preparing para doon. Nakatakot yun, no? Pero po, sa mga anak ni Lord, tayo po yon. The reason why we are here, nag-church tayo, nananalangin. Alam niyo po, itong mga ginagawa natin na to, tayo po ay nagpe-prepare para sa eternal life. Papunta po kasi tayo sa eternity with Jesus. Sino pong gusto mo ng eternity with Jesus? At pag meron ka pong eternity with Jesus, ay yun po yung buhay na sabi nga nababasa natin, no more pain. Ano pa? No more hurts. Diba? Wala na rong kalungkutan. Yung problema natin, parang sistema lang pala dito yan. Parang USB lang ni Lord yan. Hindi po pagdating doon sa kalwalatian ni Lord, aalisin na yon. Wala ka nang mararamdaman. Hindi mo na nga maaalala na ikaw ay nabuhay dito. Bakit? You are created now for His glory. Sino pa excited doon? Because the Bible said, no eyes has seen, no ear has heard, and no mind has imagined the things of God has prepared for those. Ano daw yung mga hindi pa na, ang sarap sa Tagalog nito, hindi pa nakikita ng mata? Gusto niyo po ba ng sasakyan na hindi pa nakikita ng mata? Siguro ano yun, no? Siguro yung sasakyan nun, umaangat yung, yung bintana, patagilid na. Kasi sabi, no eyes has seen. Meron na pala nun. Or baka yung sasakyan mo, may LC na lang, may flood. No eyes has seen, no ear has heard. Hindi pa daw naririnig ng tenga. Alam niyo ba si Ate Jack? Multi-billionaire. Posible naman yun. Kasi hindi pa naririnig ng tenga. Hindi ba alam yung anak ni Ate Jane, Tita Jane? Magiging mayor ng Binangonan. No ear has heard. And no mind has imagined. Pag naririnig ko po yung no mind has imagined, sabi ko, gusto ko Lord, or my heart's desire. Lord, pwede bang magkaroon ng mega church sa Rizal? Pag sabing mega church, alam mo yung, pag sabing mega church kasi, malaking simbahan. Pag nakapunta ka po ng CCF, hindi lang siya malaki, pero the best na church. Ako po pag nababasa ko itong verse ito, ayos to no mind has imagined. Tapos yung umaatin-atin doon, mga counselor, mga government officials, and then they are transformed by the word of God. No mind has imagined. Kaya po sabi mo sa katabi mo, huwag mong i-smallin si Lord Kasi sabi niya sa kanyang salita na mismo, the things of God has prepared for those who love Him. Available daw yung mga bagay na yon, yung mga hindi pa nakikita ng mata, hindi pa naririnig ng tenga, hindi pa sumasagi sa isip, available daw yun sa mga anak ni Lord. Tanong ko po, anak po ba tayo ni Lord? Amen? Pwede mo palakpakan natin si Lord. Ito po ay gathering ng mga anak ni Lord. At kapag po ikaw ay anak ni Lord, napapansin ko po kasi sa mga anak, malakas sa magulang yan Di ba? Yung magulang, lalo pag nag-tantrums na anak, no? Sige na nga, bilhin na nga, bilhin na yan. Alam niyo po, spiritual tantrums, pagka nakulitan sa'yo si Lord, alam niyo po, ibibigay ni Lord yung nasa ng ating puso. Amen? Kaya po yung mga binigay natin kanina prayer list, sulat niyo po dyan yung mga inyo pong hindi pa nakikita ng mata, naririnig ng tenga. Yung mga impossible things, or kahit simple thing na pinagpipray mo. Kahit hindi mo kang imposible yan, kahit simpleng bagay yan, kung dinidesire po ni Lord na ilagay mo dyan. Sulat nyo lang po. At mamaya po isasubmit natin yan, hindi gagawa tayo ng prayer wall. Amen?
hindi naman natin ipapaskill yung pinakang prayer mo dyan. Tatakpan natin. Para ma-lay hands natin or maipag-pray natin every Thursday sa ating pong soaking. Ayan. This last Thursday po, nagkaroon po tayo ng soaking and empowerment. Ito pala yung sinasabi ni Pastor. Yung lagi ko lang naririnig to eh. Pero last Thursday, napagsimula na po tayo. Amen. For the glory of God. Palakpakan natin sa Lord. Kasi po, kailangan na kailangan ng ating bayan ng prayer. Especially tayo po. Kailangan na kailangan ng tao ng pabuhay panalangin. Ang panalangin hindi tayo sanay dyan, pero kailangan masanay tayo. Kasi ayan po ay kultura ng mga tagalangit. At nagpe-pray po tayo, hindi para humiling lang kay Lord. Amen? Hindi po genie si Lord. Hindi po, Lord, kinikis-kis ko na yung sahig. Grant mo na yung prayer ko. Hindi po. Si Lord po, alam niya talaga kailangan niya. Kasi in fact, the Bible said that we are Christ ambassador. Napansin ko po sa mga ambassador ni Christ, papadala sila sa isang lugar, tama ba? Tapos sa pagpunta ka ng ibang bansa, halimbawa sa US, may Philippine Embassy dyan. Tama? Tapos naandun yung ambassador ng Pilipinas. Meron dong naka-appointed at sa iba't ibang bansa. Like po ba yung mga ambassador na yun? Yung future pala nila, sagot na ng government. Pag kailangan nila ng sasakyan, sagot din ng Pangulo yan. Ng gobyerno. Tapos kung ilan yung anak nila, sagot na rin yung ano tawag doon, educational plan. Sarap maging ambassador, no? What if, yun, government lang yun. What if you are the ambassador of Christ? Padala ka ni Lord sa mundong to, ano yun po, mayroon kang heavenly backup. Bukod dyan, may heavenly provision. Sino pong gusto mo ng provision ni Lord? Mas patindi pa yon sa kayang ibigay ng Pangulo. Kaya po, we are the ambassador of Christ and we are the agent of change. So, ahente ka raw ng pagbabago. Marami kang makikitang ahente dyan. Iba't iba ino-offer. Di ba? May life plan. Ano pa? Maraming plan. Leche plan. Ano pa? So, maraming i-offer sa iyo ang mundo, pero ang the best thing na nangako ay si Lord. At sigurado pong mangyayari yun. Amen? So, we are now in our series of Knowing God. Nagdagan ko lang po yung sinabi ko kanina, Christ in you is the hope of glory, and this is our goal and our prayer, to envision Christ in every heart. Lalagyan lang daw natin ng puso ang mga tao. And Christ in you is just a outreaches. Ito pong binangonan, outreach. Ibig sabing outreach, meron siyang pinakang head. Tama? At lagi po natin nababanggit, ang ating pong head ay nasa Pampanga. Nasa Maine. Ayan, kaya po yung mga trainings natin sa ngayon, talagang pupunta po tayo ron because we are submitting to the Mother Church. Ayan. Alam niyo po ang McDo, international kasi yan eh. Ang McDo, tama? So, yung McDo, dahil lumaki siya, nagsimula lang siya ng simpleng restaurant or simpleng ano lang yan, merienda lang. May nag-encourage lang doon sa magkapatid na McDonald's. So, anong nangyari po, na-encourage hanggang lumago. At ang franchise po niyan, hindi ko na alam kung ilan po ang franchise, pero ang Jollibee nasa 1,000 plus kung daw nagkakamali. So, thousands of franchise around the world. So, hindi pwedeng ang McDo sa Pilipinas ay hindi kalasa ng McDo sa Maine. Mapapasara itong McDo Philippines na to, branch na to. Nakita ko rin na, franchise siya, pero may talagang may-ari. Ibig sabihin, siya yung gusto mag-business, pero kailangan niyang gawin yung standard ni McDonald's. Dahil po sa ating Christ in your family, ang isinishare po natin ay yung ating pong nare-receive mismo rin. Pastor, gusto ko yung action agad tayo, yung mag-win na tayo sa labas. Gusto ko, palaki na natin tong church para mabilis. Hindi po. Tayo po naman ay, sabi ko nga po, nandito tayo sa bagong ating simbahan. Alam ko po, lahat tayo may kanya-kanyang pinanggalingan na church. Tama ba? Lahat tayo may pinanggalingan na kultura. Culture po tawag yan.
sabi nga po nung aking pastora, ating pastora, si Pastora Carmela, baka yung bago-bago pa lang po akong bumalik sa atin sa Pampanga. Sabi niya, baka manibago ka rito, Edwin, ha? Wala na kasi tayo sa dati nating connection. Baka dito, mangalay ka. Yun yung term niya, eh. Bakit po, eh? Kasi alam ko, sanay ka sa sa gera, eh. Ibig sabihin, sanay ka laging, yung kultura na pinanggalingan mo. Pero this is our culture. We are Christ in you. Tayo po ay wala na ron sa dati nating sistema. Kaya po ito yung sistema na isinishare po natin dito. Kaya po unti-unti po sa biyaya po ni Lord, lalakaran natin lahat ng to. Sino po excited? Amen. Unti-untiin po natin yan. Lagay po ng prayer gathering. Ayan, kay Christ in you po yan. Ito pong ating Sunday worship sa lahat naman po yan. At excited po ako sa encounter, baptism, and the process natin. Sino po excited doon? Amen? So lahat ng yon ay kasama po sa paglagong spiritual natin. Sino pong gusto mong lumago spiritual? Amen. Sapagkat pag walang programang spiritual, ay hindi po tayo lalago. So this is Christ in you family. So ang isa pa po sa katangian ng Christ in you family, nakikita ko kay Bishop, very humble ng ating pastor na to. Kung narinig niyo na siya mag-preach, itsura pa nga lang niya, no? Parang hindi makabasag pinggan sa sobrang humility ng ating bishop. Sabi ko, dati, nung kakarating ko lang, hindi ito yung gusto kong preaching, eh. Yung malumaan ay gusto ko, agad, yung, ba tawag doon? Exaggerate. Pero nakita ko kay Bishop, yung pagiging humility niya, yung humble niya, dun ko siya lalong naunawaan. Okay, sabi. Yung pala, yung puso ni Lord, wala pala dun mismo sa tao rin, pero naandun sa pinapadaloy ng Santong Espiritu sa buhay niya. Amen? Alam niyo po simula nun, nawala yung tingin ko sa mga preacher. Na ang tingin ko po sa mga preacher, hindi na po kung sino yung tumataya. Kundi ano yung message ni Lord sa buhay ko through that person. Amen? Kahit sino pang tumayo dyan sa pulpit na yan, sa likod ng pulpitong ito, i-honor ko yan kasi I honor God. Sabi, no? Minsan niya may tumayong bata, nagte-testimony siya, may natutunan ako sa kanya. Bakit? The Lord is with him. So kahit sino palang itayo ni Lord sa buhay mo, ay handa mo siyang i-respect, tapos magpa-submit. Kaya po ako yung nagpupuri sa Lord kasi po, yung mga kagaya nyo na yan, nagtitiwala kayo sa inyo pong lingkod. Nagamat ako'y bumata raw. Ay kuya, kaya ayoko nagpapagupit eh. Nagmumukha akong high school eh. Tapos pag tinanggal ko pa yung bigote ko, magmukhang first year high school yan. What me mean is this, kahit ano pong gawin ni Lord o italaga ni Lord, mag-submit lang po tayo sapagkat naando ng blessing. Blessing is on submission. Sino pa excited doon? Na the more na kayo nagsasubmit, lahat ng mga bagay na pinagpipray mo kay Lord, ibibigay niya lang. Amen? And I was so excited dito po sa ating pong series, Knowing the God Through His Names. So dapat higit na makilala natin si Lord more than kung ano pong naipakilala sa atin. Tama? Kasi si Lord po, alam ko po, kilala nyo na si Lord sa pamamagitan ng inyong pananaw. Sa pagkakwento ng ating magulang. Tama? Diyan natin nakilala si Lord, di ba? Si Lord, pag kailangan mo, umiling ka lang dyan. Si Lord, pagka birthday mo, magsimba ka. Pero si Lord is more than that. Kaya po, knowing God through this series, si Lord na mismo nagpakilala sa pamamagitan ng kanyang character. God is one, but He has many characters. Parang tayo. Sino tayo pag nasa bahay? Sino tayo pag naubusan ng ulam? Sino tayo pag muntik ka na sa kalsada? Diba? Marami tayong karakter na lumalabas. Amen? Ako po ay pag nandito, pastor. Pag ako'y nasa trabaho, empleyado. Yan, nag-iiba-iba po yung karakter. Pag ako'y umuwi sa amin, anak ako. Yan. Pag anak, yan, syempre, nakakabanding mo yung pamilya mo. At ikaw ay nagpapakaanak
Hindi pwedeng pagdating mo ron, boss ka pa rin. Hindi pwedeng pagdating mo ron, pastor ka pa rin. Hindi po. Kailangan marami tayong character para makapag-adjust. Una po sa napag-aralan natin, Elohim, the God of purpose and order. So si Elohim, He is the God of purpose and the God of order. Sino po ditong nagkaka-purpose na ang buhay mo? The more na nakikilala mo si Lord. Ito pala yung purpose ko, no? Hindi lang pala yung mga bagay na ginagawa natin sa araw-araw, kundi ang purpose ko pala, sambahin si Lord. Because the purpose our lives is to know God, to serve God, and to live with God. And to die with God. For God, sorry. Kaya po yun po yung sinabi ni Pablo that to live is Christ and to die is gain. So ang motives ng buhay natin, walang iba para sa kapurihan ni Lord. Kung may purpose ka na po kung may purpose na ang buhay mo, ayun po yung purpose natin. Kaya ka i-bless ni Lord, kaya ka makikilala ng mga tao for His greater glory. Kaya ka raw makikilala para mag-glorify si Lord. Ang hirap naman nun, no? Ang Bible, wala siyang names. Wala yung mga character, hindi pa pangalanan. Ang hirap basahin siguro ng Bible, no? Sinabi ni ganito kay ganto, ay ganito. At si ganto ay lumabas, papunta kay ganito. Ang hirap naman nun. Kaya po, God using names para ma-identify specifically yung ating pong pagkatao. At the same time, tayo mismo, yung pangalan natin na yan, to give glory to God. Kasi po, kung mababasa niyo sa Bible, from the Old Testament, ang mga pangalan po, hindi lang siya basta names. It signifies the integrity ng taong yon. Kaya nga, pansinin niyo po, na pag nasisira tayo, nasasaktan tayo, di ba? Because yung name natin, binigay ni Lord, nababahiran. So, ayaw naman natin mabahiran yon, pero ang mundo talaga na to, ayun po yung gagawin sa atin. But the good thing, there is God. Na kapag ang Diyos po ay naidugtong na sa pangalan mo, alam niyo po, lilinisin ni Lord yung brand name mo. Kung ikaw ay si ganto, ay ito si, halimbawa si Edwin na walang pangarap to, dahil nakilala mo si Lord, ikaw na yung Edwin na may future. Nagigets niyo po? Ikaw, dahil sa dinugtong na pangalan ni Lord, ikaw po ngayon ay mayroon ng magandang future. Because our God, Elohim, the God of purpose and order, nagkaka-order ang ating buhay. Nasa sa ayos po ang mga wala sa ayos. The next thing is Adonai, the Lord, Master, Ruler, and Owner. Si Adonai po, hindi lang siya Lord, siya po ay Master, Ruler, and Owner. Gaya po ng ating nabanggit, pag siya ang iyong owner, siya po ay sagot ka. Sarap nun, ha? Sagot ka ni Lord, bakit siya nagmamayari sa atin? Kaya pala mapapansin natin minsan, or yung mga ibang tao, ba't parang walang kumakalinga sa kanya? Kasi baka hindi pa po si Lord ang kanyang owner. Hindi pa po si Lord ang kanyang master. Kaya po, mapapansin niyo po ang isang tao, pag si Lord ang kanyang master, automatic po yun na lahat ng mga bagay patungkol kay Lord, kanya po ang ginagawa. Amen po? So, Yahweh, El Shaddai, He's the God who makes everything happen. Pinapapangyari daw po ni Yahweh, El Shaddai, ang lahat ng mga bagay sa buhay natin. Meron po ba kayo pinagpipray na matagal mo na pinagpipray? Hindi po, El Shaddai, the God who makes everything happen. So, walang imposible sa Kanya. Next thing, sabi po rito, our God is our El Rohi, the God who sees us. Ano yun po ba? Si Lord ay, pag sinabing nakikita ka niya, hindi lang po basta yung ginagawa mo lang yan. Ang nakikita po sa atin ni Lord, hindi lang po yung ginagawa natin, kundi po yung ating nararamdaman. Yung ating hurts, yung pain, ano pa, yung mga bagay na ninanasa natin, ano po ba nakikita ni Lord yan? Remember Hagar, ating pong topic last week, no? Na si Hagar, isang katulong, walang purpose ang buhay,
Pero dahilan si Lord, nakikita siya, nilagyan ni Lord ng purpose sa buhay niya. At hindi lang basta nilagyan ng purpose, ang kanyang anak na si Ishmael ay naging isang bansa rin. Imagine from a woman, isang babae sa disyerto, nagkaroon ng isang bansa doon sa disyerto rin. Kaya they are nowadays, Ishmael nowadays, they are the Muslim. Sila po yung, di ba, pag yung kulay nila, no, parang nasa disyerto talaga yung kanilang, balat. So, what we mean, na si Lord, pag nakikita niya ang iyong need, isusupply niya yan. Sino pa excited doon? Amen? So, the God knows what we need. At pag si Lord po nakita yon, ibibigay po sa atin. So, every name of God is a door to a new revelation of who is He. The moment na nagpapakilala si Lord, na andun yung revelation na upang makita natin kung sino siya. Si God pala, loving God pala siya. Si God pala, siya pala ay supplier pala ng ating Panginoon. Si Lord pala, siya pala ay ating master. Kasi depende sa pagkakilala mo, yung trato mo sa isang tao. Tama ba? Lalo, Diyos na yan. Hindi mo siya i-recognize na talagang Diyos hanggat di mo siya nakikilalang talaga. Kaya wag po kayo magtataka bakit may kumukot siya sa pangalang Jesus. Diba? May nangangaral naman, inaaway pa. Hindi lang inaaway kung ano-ano pang ginagawa doon sa bakit? Hindi nila kilala pa kung sino yung totoong Diyos. Parang tayo, di ba? Merong mga tao sa buhay natin na kung i-brand mo siya or madaling magbitaw ng salita sa kanya kasi hindi mo naman siya kilala pa. Pero pansinin nyo, yung nakilala mo siya, nagbago yung paningin mo sa kanya. Nagbago yung trato mo, yung respeto, tama? At buhat nun, yung value niya sa'yo, mas. Napansin niyo po. Kaya po, sa ating pong Panginoon, mahalaga po na kinikilala mo pa siya. Mga po sa katabi mo, kilalanin pa natin lalo si Lord. Amen? Pag nakikilala mo lalo si Lord, the more na nagpapakilala siya, the more na tumataas po yung value niya, yung respeto, at ang ating pong sa Kanya. So this morning, let's talk about another names of God. Sino pa excited? Let's talk about El Elyon. Sabay-sabay nga po tayo. El Elyon. Because before we continue, let us come and pray to God. Let us pray. Lord, salamat po sa umagang to. Dalangin namin, Lord, na maunawaan namin, Panginoon, who is El Elyon in our life. Sino ka po sa buhay namin, Lord, sa iyong character na si El Elyon, Panginoon. Lord, salamat din po, unti-unti ka namin nakikilala. At the more na nakikilala ka namin, Lord, lalo naming nauunawaan na wala pong imposible sa iyo, Panginoon. The more na nauunawaan po namin, Lord, na yung pag-honor sa iyo ay dapat lagi namin ibigay, Panginoon. Kaya po, Lord, our El Elyon this morning, help us to meet you, Panginoon, through the power of the Holy Spirit in this place. Help us to interpret your word sa pamamagitan po ng iyong lingkod. At Lord, yung salita mo na mahahayag ngayong umaga ay tumimo po sa aming mga puso. At magdala po, Panginoon, ng transformation. Salamat po, Lord, sa privilege na makapakinig ng salita. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Pwede bang palakpakan natin si Lord to welcome His word in this place. El Elyon, ito po yung meaning yan. El, magbabasa nyo sa Bible yan, marami kang magbabasang El, but El in the Bible means God. Dito kasi sa mundo to, maririnig mo yung El, di ba? El Presidente. Ayun yung God ng mundo. But small letter G. Ayan. Kaya po sa pagsusulat din natin, or pagtatype natin sa Facebook, or pagsusulat nyo, pag sinabing G na malaki, si Lord po yan. Pag maliit naman na G, ayun po yung God of this world. Ayun yung mga, kasi sa Bible, Diyos din ang tawag nila sa kanilang mga amo. Kay Abraham, God ang tawag ni Hagar. Ibig sabihin, small letter G, it signifies there is someone above than Him. Ayun po yung meaning niya. So, kaya po, El means God,
And Elyon means most high. Ano pong pinakamataas na bundok sa buong mundo? Mount Everest. Tama po ba? Mount Everest. So, yung Mount Everest, hindi po lahat nakakarating doon. Tama? Meron pong mga nagtatangka, hindi nakakarating. Kaya kailan lang po, no, kamakailan lang, mayroong namatay sa mismong ano. Hindi ko alam kung Pilipino yon. Pilipino, ano? Namatay sila, hindi sila umabot doon. Pero meron na tayong nabalitaan na Pilipino rin, nakarating doon mismo. So, sa taas po nito, hindi madaling maakyat. Ayun po yung ibig sabihin nun. Kasi bangin-bangin po yan at hindi mo sigurado yung tatapaka mo kung yelo lang ba yan o bangin na. Yung nakakatakot doon, no? So, ito pong si Elyon, siya po ay nilarawan bilang most high. Kaya nagbigay tayo ng example na anong pinakamataas na bundok, hindi madaling akyatin. Ano po ba si Lord? Dahil nga siya ay most high, hindi mo rin siya madaling maaarok. Tama? Kasi nga po, sabi ng Bible, my ways are higher than your ways. Yun daw pamamaraan natin, hindi kaparehan ng pamamaraan niya. Yun daw kaisipan na meron siya, hindi natin kaisip. Kaya, ang nakakalungkot po sa mga tao, tinatapat ng, may mga tao po na pinag-aaralan si Lord. Bukod sa pinag-aaralan, inile-level up nila ang kaalaman nila kaysa kay Lord. And to the point na ang isang tao nagmamalaki na siya sa harap ni Lord. At wag po yun ang ating pong maranasan sapagkat nakakatakot po yun. Lahat po na nagmamalaki kay Lord, anong sabi ng Bible? Ibababa niya. And sometimes, hindi mo gusto yung pagbababa niya. Tama? There are many celebrities, ano ko po, napanood nyo na yun, o nabalitaan nyo na yun, yung mga nagmalaki kay Lord, pero dahil our God is the most high, alam niyo po, napahamak ang kanilang buhay. Some of them died. Bakit? Gusto ba namang kutsain ang Diyos na higit sa lahat? So, kaya po ang Diyos natin, unti-unti nating makikilala at unti-unti nating dadakilain or ire-respect ang kanyang pangalan. Dapat meron tayong tinatawag na reverent fear. Sabay-sabay nga po tayo, reverent fear. Sabing reverent fear, banal na pagkatakot. Hindi ka matatakot sa kanya dahil takot ka sa kanya, hindi siya nakakatakot na Diyos, kundi meron kang banal na pagkatakot. Na alam mo ang ating Diyos, Diyos ng kabanalan. Pero throughout our journey, nagkakamali tayo. Tama po? Sumasablay tayo, nagkakasala. May mga kasalanan na alam nating mali, nagagawa pa rin. Tama? But our God is the Most High God. At pag ang Diyos natin ay mataas na Diyos, malawak din ang kanyang pangunawa. Kung ikaw ay nasa Mount Everest, anong sakop ng iyong tingin doon? Diba? Sabihin natin ito na lang, ano bang bundok sa Pilipinas? Sa Mount Arayat po kasi sa amin, pag umakyat ka ron, tanaw mo, paikot talaga. Tanaw mo Nueva Ecija, diba? Tanaw mo ang Tarlac, Pangasinan, even Manila. Kaya yung kapatid ko kasi umakyat doon eh. So sabi niya, kuya, tanaw mo lahat, ang ganda. So sabi ko pong ganon, na if God is on high, kita niya lahat. Tama? Kaya po kung mangangarap tayo, anong gusto mo, nagbibilang ng poste o nagbibilang ng kotse? Eh, di ba makita ko yung taas ng kamay ng gusto mong nagbibilang ka ng poste? Mga tumataas ah. Sino naman po ditong gusto mo nagbibilang ka ng kotse? Tas kamay. Yan, nagbibilang ka ng kotse. Alam mo ba, may isang perspective ron. Gusto ko lang, para ma-clear natin ah. Ako po, kung tatanungin niyo ako, gusto ko nagbibilang ng poste. Pastor, ano ba? Nakatambay ka ba sa poste? Hindi po. Pag nagbibilang ka ng poste, nakasakay ka sa kotse naman. Andar yung kotse, di ba? 1, 2, 3. Pag nagbibilang ka ng kotse, nasaan kakayanan? Nakatambay sa poste. Sino po dito, toink? Logic. Alam niyo po, si Lord parang ganon. Minsan yabang natin kay Lord, no?
Gusto ko, Lord, nagbibilang ng poste, ay, ng kotse. Hindi, dapat anak magbilang ka ng poste. Ayoko noon, gusto ko nagbibilang ng kotse. O sige, diyan ka sa poste. Bilangin mo yung dumadaan. Pero pag nakasakay ka sa kotse, nagbibilang ka ng poste. Tanong ko po ulit, sinong gusto mong nagbibilang ka na ng poste? Yun! Pwede mo palakpakan na si Lord? Ano ako ron Naisa na ako ron ni Pastor So, isa pang example. Anong gusto mo? Gusto mo po bang magkaroon ng mga 5 kotse? Hindi naman si Diskaya to Hindi naman po yung mga, sorry for the word Ibig sabihin, sino naman dito gusto ng million? Maraming pera. Sino gusto ng maraming pera? Ako, kahit ako, tataas ako dyan. Sino gusto ng maraming sasakyan? Bahay. Tanongin ka ni Lord ng ganon. Kasi sabi mo, amen, tama ba? Or, sino po dito gusto mo mamigay ng pera? Mamigay ng kotse. Or mamigay ng, yung bang manggigising ka na lang? Gising, uy. Oh, ito, 50,000, maligo ka. Maligo ka, tapos magpabelo ka na rin. So, sino po dito ang unti-unting nabubuksan natin kaisipan? Because God's way are higher than our ways. And ang kanyang kaisipan, hindi natin kaisipan. Kaya po kung ikaw ay may mga problema sa buhay, dapat wag mo ikalungkot yan. Dapat ma-excite ka. Ano kaya ang pakulo ni Lord? Ano naman kaya twist ni Lord dito? Ako po simula noon, buhat nung naunawaan ko po yon na ang ating kaisipan hindi kayang sukatin ang kaisipan ni Lord. Ano po yung tiwala ko sa Kanya, mas lalong tumaas. Mas lalong nag-iba yung pananaw ko pagkakilala ko sa Kanya. Nung akin pong naunawaan siya as our El Elyon. The most high God. Naniniwala po ba kayo na ang ating Diyos ay ang pinakamataas sa lahat? Kung tayo po'y naniniwala, He is a supreme God. Pag sinabing supreme, pinakang mataas. At pag sinabing pinakamataas, wala nang mas tataas pa dyan. Sagad na po yan. Sa ating pong government, Pangulo na yung pinakamataas. Pero alam niyo po ba may mas mataas pa ron? Position, oo. Pero ang pinakang mas mataas sa kanya, walang iba, taong bayan. Because people put him in the position. At ang tao lang din ang kaya mag-alis dyan. Ang tawag doon, people power. So, lagi nating isipin po na kapag ang Diyos po ang ating most high God, kayang-kaya niya lahat sa buhay natin. Yung mga hindi mo kaya, isumbong mo sa Kanya. Yung mga hindi natin imposible sa atin, ibigay natin kay Lord. Kaya nga po ating mga prayer list na yan, ito po isang pagpapakita na nagtitiwala ka sa Kanya. Kaya pupunuin nyo lang po yung nasa prayer list niya na yan. Malay natin within a year, machechikan mo po yan. Amen po? Sino po excited sa mga bagay na yan? So sabi rito, if God is the most high God, kuya, bakit ang daming naghahari-harian niya yan? Ang daming piling mataas. Tama po? Napapansin niyo po yun? Maraming sa mundong to, parang sila na yung may control. Tama? Ikala ko po ba, Lord, kayo yung pinakamataas? Bakit may mga nagko-control? Natanong niyo po ba yun? Nasaan kaya si Lord? Kasi may kumokontrol ng ekonomiya natin. May nagko-control ng ating mundo. Kilala niyo po si Jack Ma? Diba si Jack Ma is one of the millionaire or billionaire ng China. He is a businessman. Pero alam niyo po ba, si Jack Ma, kahit napakayaman niya, siya ay umaangkat lang ng produkto kay Amazon. Grabe, no? Bilyonaryo ka, pero yung umaangkat ka lang pala dito kay Amazon. Kilala niyo naman si Amazon? Si Amazon, siya yung masasabi natin na may hawak ng ekonomiya ng buong mundo. Grabe yung pastor, Siya ang may hawak ng, meron siyang engagement sa music industry, sa movie industry. Nakikita niya lagi yun, yung may check na ganan, may arrow. Hawak niya lahat ng
economic ng buong mundo. So what we mean, may mga tao na parang lang silang may-ari ng mundo. Pero walang iba, ang may-ari talaga ng mundo is our Lord Jesus Christ. Si Lord kasi ang lumikha nito. Tama? Tawag po dyan sa mga yan, naghahari-harian. At pag naghahari-harian yan, ibig sabihin may totoong hari. Hindi yan yung talagang hari, may naghahari-harian. Nagiget niyo po? Kaya po, mahalaga na pag meron po yung pinagkakatiwala sa atin, dapat pahalagahan pa rin natin yung nagtitiwala. Pahalagahan po natin yung naglagay sa atin, sa ating pong mga kalalagayan. So sabi rito, where is El Elyon if He's really the Most High God? Hindi po ba si Lord, our El Elyon, is always present in all happenings right now. So yun dito minsan nagtatanong ka, parang hindi present kasi gumugulo yung mundo natin. Lalo po sa ating bayan. Di ba? Alam na alam natin ang balita sa Pilipinas kung gaano karampant ang corruption, ang droga, or mga higher in position na hindi nila ginagamit sa dapat paggamitan ng kanilang mga posisyon. So, nasaan kaya si Lord? Alam niyo po ba si Lord? Sabi rito, Romans 8:28, and we know that in all things, our El Elyon, God works. Ano daw po, saan daw po siya kumikilos? For the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Kaya po kung tayo tinawag ni Lord sa kanyang purpose, sabi niya, He is at work. Amen? So, ang bansang Pilipinas, hindi lang po natin, kagaya po natin sinasabi kanina, hindi natin kagaya mag-isip si Lord. Hindi natin alam yung mga nangyayari na yan, kasama pala sa plano ni Lord yan. Sino pa excited doon? Na para kang, sabi ko nga, kahit di na ako manood ng Netflix ngayon Kasi yung nangyayari sa Pilipinas, parang series. Di ba? Hindi mo, yung nangyayari, nakaabang ka. Sabi nga sa Facebook, ito ang the best series of all time. Sabi niya, magre-ready na lang ako ng popcorn. Bakit? Yung nangyayari sa Pilipinas, kaabang-abang. At maganda naman po yun. Dapat po may pakialam tayo sa nangyayari sa bansa natin. Sa anong bagay tayo makakatulong? Sa pananalangin. Sa pagiging mabuting isang citizen, natutulungan natin ang Pilipinas para makabangon muli. So, hindi po totoo na wala tayong maaambag. Ang totoo po niyan, basta meron kang kabutihang ginagawa, nakakatulong po tayo. Sino ba excited na gagawa tayo ng maraming kabutihan para matalo natin ang ginagawang kasamaan ng mundong ito? Amen? So, Romans 8:28, it shows that the Most High God ay aware sa mga nangyayari po sa atin. Hindi po siya tulog. Hindi po siya walang pakialam. Siya po ay merong ginagawa. El Elyon po, sa mga gumagawa ng masama, para bang sinasabi ni Lord, hayaan mo lang yung mga yan. Imagine mo, tayo nagpapanik, pero yung Diyos natin, chillax lang si Lord. Para bang ang sinasabi sa atin ni Lord, hayaan mo lang yan, anak. May araw din yung mga yan. Tama ba? Yung mga dating kurakot, yung ngayon di ba, naka-wheelchair. Meron ng, tawag dito? May brace na rito. Hindi na nila ma-enjoy yun. Bakit? May araw talaga sila. Yung mga piling hari ngayon, yung mga nangungulimbat ng napakalaki, may araw din po yung mga yan. May enjoy nila yan, yes, yung pera. Pero yung pagtanda mo, hindi mo alam paano maningil si Lord. At ang nakakatakot yan, that punishment is not just here on earth. Pwedeng makatakas ka sa batas ng mundong to, pero sa batas ng Diyos hindi. Makaligtas ka man, hindi ka man makakulong sa ginawa mong krimen, ilang beses kang nakatakas, pero pag dulo na po ng buwan natin, hindi mo na matatakasan yun. At yung nakaabang na parusa sa'yo, which is eternal life, eternal separation in hell, ano po, yun yung walang or hindi kayang bayaran ng pera. Kaya po, huwag ka pong malulungkot sa mga nangyayari sa mundong natin to. Yes, normal po maramdaman mo yan, but dapat
doon tayo sa side ng hope. Because our El Elyon, He is not just supreme, He is not just, ano bang tawag doon sa pangalawa? Meron po siyang sovereignty. Yung ating Diyos ay the God of sovereignty. Siya po ay kataas-taasang Diyos. At He is in control. Sino pong naniniwala that our God is still in control? Amen? Hindi po totoong hindi niya control yan. Siya po ay may ginagawa. And pangatlo po, our El Elyon is our hope. So, kung meron ka mang dapat asahan, walang iba dapat si Lord. Yung pong mga bagay na meron tayo, tawag yan resources. Yung mga bagay na inaasahan mo, dumarating sa'yo, especially months, no? Malapit na naman yung mga bonuses, yan. So, lahat ng mga bagay na yan is just resources. Pero wag ka daw higit na magtitiwala dyan. Higit ka magtiwala sa totoong pinanggagalingan ng ating resources. None other than our Lord Jesus Christ, our El Elyon. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Sa Kanya lang po tayo umasa magtiwala, sapagkat sa Kanya ka nagtiwala, makakaulit ka ba? Pero yung resources na meron ka, diyan mo ibinigay o inaasa yung buhay mo. Pag naubos yan, wala na. Wala nang kasunod. So, sabi rito, kay El Elyon daw, yung pangit na kwento, gumaganda. Tama po ba? So, sabi rito, yung kasamaan daw ay pwedeng gamitin ni Lord para magbalik sa Kanya ng glory. Ako rin po isa sa tanong ko yun, bakit kaya ina-allow ni Lord yung mga pangit? Pangit nga, di ba? Bakit kaya ina-allow ni Lord na mangyari to? Hindi nga maganda. Alam niyo po, isa sa natutunan ko po, kaya pala ina-allow ni Lord na mangyari ang mga bagay na yan. Because, Romans 8:28, it justified na He can turn the bad into good. Yung mga pangit na yan, kayang gawin ni Lord maging maganda. Tama po ba? May mga pangit kang sitwasyon na kung saan sa pangit na sitwasyon, doon mo higit na nakilala si Lord. Sa mga pangit na sitwasyon, yung mga malaking question mark mo kay Lord, doon pa nasagot ni Lord yung mga tanong mo sa buhay. Tama po? So, kaya po hindi porket pangit ang nangyayari sa buhay natin, ay hindi po pakahulugan yun na pangit ang purpose ni Lord sa'yo. Amen? Sapagkat kailangan kang padaanin ni Lord doon para mas maging best version ka. Sino pong gusto mo ng best version of yourselves? Yung dating mahinang tao, ngayon magiging matatag na tao. Yung hindi dati makapag-isip ng mga greater things, nakakapag-isip ngayon ng mga bright idea. Bakit? Pinadaan ni Lord sa process. Tama po? Hindi po magiging ikaw ngayon yan kung hindi ka dumaan sa mga pagsubok sa buhay. Kaya po ang mga pagsubok, dapat we are very thankful sa mga bagay na yan. Sino po nagpapasalamat kapag may mga pagsubok? Kasi sabi po ng Bible, kapag daw may mga circumstances ka, nire-reveal lang kung sino ka. Inire-reveal lang daw kung sinong Diyos ng iyong buhay. Tama? Kaya po sa bawat circumstances ng ating buhay, masumpungan daw ni Lord na tayo ay nagtatapat pa rin sa Kanya. Masumpungan pa rin ni Lord na nagpapasalamat ka sa Kanya. Yung bang, Lord, wala kaming kakainin ngayon Bigas lang meron kami Pero at least meron. Tama? Yung bang, Lord, wala na akong budget this week Pero at least may lakas. Walang may sakit at kayang dumiskarte para magkaroon ng resources. So, talagang malaking kinalaman po ng ating kaisipan. Meron po talagang malaking part ang ating mindset para sa ating pagtatagumpay sa buhay. Sino po ditong gusto mo magtagumpay ulit sa buhay? The secret is our mindset. Ang puso, it is the throne of God, but our mindset is the playground of enemy. Ingat. Mag-ingat tayo. Bakit? Enemy's ground is our mind. Kapansin niyo po yan. May mga, minsan nakapokus ka naman sa word, may sasabihin sa'yo, may biglang sasagi sa isip mong marami, di ba? O kaya may ginagawa kang isang bagay,
So, yung mind natin, pinapasok ni Satan. Because enemy is the playground of the enemy. But when we conquer or we conquer our mind, napagtagumpayan mo yung kaisipan mo na yan, naayos yung mindset, ngayon po ba, wala nang magiging pangit sa'yo. Bakit? Kung ano yung nasa isip, tumutulay po sa puso yan. Tama? Kaya pag ni-register ng mind mo, imposible na. Sabi ng puso mo, imposible na nga yan. Pag sinabi ng mind mo na posible yan, ngayon po ba, lalakas yung loob mo. And Jesus His throne is in our heart. Sino pa excited na ang Diyos natin ay nasa puso natin? At pag siyang nasa puso mo, He is the one who controls everything. Even your mind. Tama? Kasi si Lord siya yung nasa trono ng puso mo, siyang bahala sa lahat ng buhay natin. Amen po? So, kaya po, hindi po pwedeng hindi magbigay ng glory sa Kanya ang lahat ng nangyayari sa buhay natin. Alam niyo po ba yung kwento, matagal na itong kwento, pero baka maalala natin, alam niyo po ba yung testimony ni Cherify Picache, yung artista? Kasi yung kanyang story, gustong-gusto ko yung kwento na internalize ko na siya ngayon, nung ako po yung nasa Diyos na, nasa Lord na po tayo. Si Cherify, siya ay artista. Siya po ay artista. At ang kanyang magulang ay pinatay. So yung pinatay, yung pumatay sa kanya nakulong. Nahuli. Pero kung ikaw ay anak, gawin sa magulang mo yun. Anong mararamdaman mo? Diba, punong-puno ng galit. Gusto mong makita yung tao. At mostly, sa mga tao po, lalo walang relasyon kay Lord, gusto nilang gawin din sa kanila yung ginawa din sa kanilang mahal sa buhay. Lagi niyo pong mababalitaan yan. Dapat ganito rin gawin sa iyo kasi ganyan ginawa mo sa mahal ko sa buhay. Pero itong babae ito, si Cherify, iba siya. He is serving his life. He is serving God's purpose. Kasi siya ay nasa prison ministry. Pumapasyal sila sa mga presinto, nagpapakain sila. Tapos yung isa pala doon ay magiging, di ba, magiging ugat para mawakasan ang buhay ng kanyang magulang. Ngayon po nangyari, time will come, mas nangibabaw yung forgiveness. Ngayon po sabi nung nag-meet sila, napapanood niyo po yun sa isang sa YouTube. Yung lalaki, nahihiya siyang warap. Si Cherify naman, handa siya magpatawad. Pero, nahiiyak din siya. Bakit? Kasi yung gagawin niya, hindi madali. Tama po ba, hindi madali magpatawad? Lalo't makita mo yung tao yun. Sarap, kung ako po, kung ako siguro, ihuhubarin ko muna yung pagkapastor ko. O kaya, pagiging anak ni Lord. Lord, bibigyan ko lang ng isa to. Tapos magre-repent agad ako sa'yo. Sana pwedeng gano'n, Kaso hindi eh. Yung ginawa niya po, nag-meet sila, hingi ng tawad yung prisoner na yun. Sa kanya magulang. Sabi niya, hindi ko po sinasadya, hindi ko po alam yung kaisipan ko that time. Ngayon po si Cherify, sabi niya, okay lang yun, okay lang. Ang mahalaga, gusto mo bang tanggapin si Lord sa faith? Pangit na sitwasyon, alam po yung lalaki yung tumanggap kay Lord. Kung di ako nagkakamali, isa siya sa empleyado ngayon ni Cherify. Isa siya sa, or hindi ko na maalala yung pinakang story niya, pero alam ko ayun yung nangyari. Nagkaroon siya ng panibagong chance. Bakit? Yung taong kagaya ni Cherify, may relasyon kay Lord, yung pangit gumanda. Yung pangit na kwento, it turns into good. Doon ko po nakita or naging powerful po yung verse na Romans 8:28, na sa lahat daw ng pagkakataon, ang Diyos ay kumikilos para sa kanyang mga anak. Kaya po pag kay Lord ka, lahat ng mga feeling mong imposible or pangit na sitwasyon, kaya niyang pagandahin. Kaya pala sabi lagi ni Lord, in all circumstances, let's give God thanks. Tama? Mababasa po niya sa 2 Thessalonians 5, verse 16 to 18, na sa lahat daw ng pagkakataon, lagi magpasalamat. Pag sinabing lahat, kasama dyan yung mga ayaw mong sitwasyon. Tama? 17, manalangin na walang patid. And verse 18, sabi ron,
in all circumstances, let him give thanks and praise. Sino po ditong handa ka na magpasalamat sa lahat ng dadaanan mo sa buhay? Amen? Kung nasa-short minsan, thank you pa rin, Lord. Kung sobra-sobra, mas thank you, Lord. At kung anumang sitwasyon ng aming buhay, lagi kaming magpapasalamat sa iyo. Amen po? So, sabi rito, in Genesis chapter 14, basahin lang po natin yung pinakang key text niya. In verse 17 to 20 ng chapter 14 ng Genesis, sabi po rito, verse 17, after Abraham returned from the defeated Kedorlaomer and the kings allied with him, the king of Sodom came out to meet him in the valley of Shabe. That is the king's valley. Verse 18, then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was priest of God, the Most High. Verse 19, and he blessed Abraham, saying, blessed be Abraham by God Most High. Pangalawa na pong binanggit. Sabi rito, Creator of heaven and earth. Verse 20, and praise to be the God, the Most High, who delivered the enemies into your hand. The Abraham gave him a tenth of everything. So, ang kwento po niyan, yung background po ng book na yan po ay after na maligtas ng ni Abraham ang kanyang pamangkin na si Lot. Remember si Lot? Diba si Lot kasi yung maganda sa kanya, yun yung maganda. Hindi niya alam yung maganda sa kanya, pangit kay Lord. Perspective pa rin. So, kaya napahamak siya ron eh. Diba, naghiwalay po sila. Mamili ka, napakabuti talaga ng kanyang uncle na si Abraham. Mamili ka kung saan mo gusto. Kasi that time, lumaki yung kanilang mga kahayupan. Yung kanilang sakahan or yung kanilang mga inaalagang hayop. At pag marami kang hayop that time, ikaw po ay matuturing na mayaman na. May kaya ka na sa buhay. So dahil nag-aaway-away ang mga tauhan, nag-separate po sila. So to make the long story short, pinili ni Lot yung lugar na kung saan parang maganda sa paningin. Pero later on, ayun pala yung Sodom of Gomorrah. Tama? Yun pala yung magiging mitya ng kapahamakan ng kanyang pamilya. Ito po ay naligtas si Lot kasi si Abraham nakipag-bargain kay Lord. Ito po yung nakipag-bargain. Nakipag-deal kay Lord. Sabi niya, Lord, kung may 50 ba dyan na righteous, gugunawin mo ba yung mga? Hindi. 40. 30. Na-bargain si Lord. 20 kaya, Lord. Gugunawin mo kaya yan? 10. Sige, 1. Sabi ni Lord, hindi. Alam po ba? Kung pagbabasehan lang, kung righteous ang usapan, yung kanyang pamangkin na si Lot, negative. Hindi naman righteous po yan eh. Di ba? In fact, tinalo niya nga yung tiyo niya, di ba? Tinabla niya nga po eh. Tapos halubilo pa sila doon sa Sodom of Gomorrah. And they are our generation, yung pong mga LGBT natin na naririnig natin. So sila po yan, na pansinin niyo po yun, ang ginawa ni Lord ay ginunaw yung Sodom at Gomorrah. Pero bakit nakatakas si Lot? Because of the grace of God. Ngayon po ba tayo, bakit sa atin, wala naman talagang matuwid. Tama po? Kung tayo titingnan lahat, kahit po ang iyong lingkod, wala talagang dahilan para buhayin tayo ni Lord. Walang dahilan para bigyan tayo ng magandang buhay ni Lord. Kasi pumapalpak ang tao, tama? But because of the grace of God, tayo po ngayon ay nandito. Because of the grace of God, available po na tayo ay righteous because our Lord Jesus namatay sa cross. Sino pong nagpapasalamat ka kay Lord na dahil lang kay Lord Jesus, the Most High God, tayo po ngayon ay may karapatang magpuri sa Lord. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Hallelujah! Glory to His name po. So, sino po itong Most High God na tinutukoy sa Old Testament?
gusto ko pong ipakilala sa inyo that the Most High God of the Old Testament is the God na nagpakilala sa New Testament sa pangalang aka Jesus Christ. Tama? Kaya hindi pwedeng sabihin ng ibang religion na hindi si Jesus Diyos. Bakit? Kailan lang lumitaw yung Jesus na yun? 2,000 years ago lang? Hindi po ba even the Old Testament, our Lord Jesus Christ has already existed. Amen? Doon pa lang sa Genesis, nilalalang pa lang ang mundo, let us make man. At si Jesus po ay kasamang nagplano ng God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. He is the God of the Son, tama? Lord Jesus Christ. At in fact, nung si Angel of the Lord, kinausap si Mary, pwede bang sa'yo isilang ang Diyos na magliligtas ng buong mundo? Payag ka ba, Mary? That the Most High God, nabanggit po sa New Testament, na sa'yo isisilang. Imagine, the Most High God, and then dito, dineclare ulit, the Most High God, the Lord Jesus Christ, ay isisilang sa'yo. Kaya po, ang ating pong Diyos, He is the God of yesterday, today, and forever. He is the God ng ating pong susunod na generation. Kaya bakit tayo mangangamba, no? Yung Diyos natin ngayon, the Most High God, siya ang bahala sa inyo pong mga anak. Siya pong bahala sa mga magiging apo natin pong lahat. At siya po ang magiging Diyos hanggang sa dulo ng ating pong mundong ito. Amen? Kaya po, yung confident natin, dapat ibigay natin sa Lord. Sino pong handa mo nang ibigay ang iyong kumpiyansa kay Lord? Pag sinabing kumpiyansa, kahit anong mangyari, tiwala ako rito. Isa po sa nagpa-oo sa akin yun, na sabi lang ni Lord, akong bahala sa'yo. Sagot kita. Sarap na, no? Pag sinabihan ka ni Lord ng gano'n, sige Lord, let's do the vision. Kaya po, sa bawat isa po na nandito, atin pong isama or kilalanin sa buhay natin si El Elyon. El Elyon, sino daw po si El Elyon? He is the God Most High. At siya, kung siya po ang ating Most High, wala na pong mas tataas sa Kanya. Wala na pong ibang magiging Diyos tayo, kundi si El Elyon. Meaning, kung meron mang itatapat dyan sa Diyos natin, hindi ka papayag. Tama? Kung meron mang itatapat ang mundo ito kay El Elyon, pepresyohan yung Diyos mo, papayag ka ba? Bakit? Sigurado ka ito yung Supreme. This is the Most High God at available po sa Kanya lahat ng mga ino-offer ng mundong to. Gusto mong makilala? Kaya ni God yun. Gusto mong umasenso sa buhay? Kaya ni Lord yun. Tama? Kaya po, wag po tayong papayag na tapatan ng mundong to yung ating pong relasyon kay Lord. Kaya po sabi mo sa katabi mo, congratulations. Yan. Nandito ka, you prove to the enemy na si El Elyon is your Lord and Savior. Na si El Elyon ang ating the Most High God. Pwede bang bigyan natin ng mataas na papuri, pasalamat para pagsamba ang ating Panginoon at tayo po'y tumayo sa presensya ng Lord. Let us bow our head. Let us meditate yung mga bagay na ginawa po sa atin ng Diyos from the past week. Ano naman pong bagay yung mga nagpapahina po sa atin nitong mga nakaraang araw, nakaraang linggo. Alam niyo po, pwede niyo pong ihingi ng tawad sa Lord yan, or surrender sa Lord ngayong umagang to. Isuko po natin sa Lord yung mga doubts na meron tayo. Lord, patawad kasi nagdududa kami sa iyo, Panginoon. Patawad po, Panginoon, sapagkat, Lord, bagamat kilala ka namin bilang Diyos, pero Lord, hindi todo ang aming pagtitiwala sa iyo, Lord. Lord, gumagawa pa rin kami ng mga sarili naming diskarte, Lord. Lord, patawad po sa mga bagay na to sapagkat, Lord, hindi po ikaw ang Most High God if we have doubts, Panginoon. Hindi po ikaw ang Most High God, Lord, kapag kami nagdududa sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Lord, humingi po kami ng tawad sa mga bagay na to.
Lord, yung mga doubts namin sa buhay, Lord, na siyang, Lord, pumipigil para hindi kami lalo magtiwala, Lord. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Lord, salamat po sa mga pagkakataon na to, Lord, na kami po ay nakakalapit sa iyo, Panginoon. Nakakasamba, Panginoon. Salamat po ng marami dahil, Lord, unti-unti ka namin nakikilala. The more na nakikilala ka namin, Lord, the more na tumataas po yung value mo, Panginoon, sa buhay namin. Lord, tumataas din po yung respect, Panginoon, ng aming pong pagkakilala sa iyo, Panginoon. Lord, na ikaw po ay Diyos na hindi lang basta-bastang Diyos, Panginoon. Lord, ikaw yung Diyos na hindi po natutulog, Panginoon. Hindi po walang pakialam, Panginoon. Kundi ikaw po yung Diyos, Lord, na aware sa mga nangyayari. Alam mo po lahat ng nangyayari, Lord, sa buhay namin. Kaya po, Lord, we humble ourselves, Lord. Humihingi po kami ng tawad, God, sa mga pagdududa, Panginoon. Lord, ang iyong kaisipan ay hindi namin kaisipan, Panginoon. Your ways are higher than our ways, Panginoon. That's why, Lord, humihingi kami, Lord, ng kapatawaran, Lord. Lord, na minsan sa buhay namin, nile-level namin ang aming kaisipan, kagaya ng kaisipan mo, Lord. Lord, iba po pala kayo mag-isip, Panginoon. Iba po pala kayo gumalaw, Panginoon. Hindi po kagaya ng aming mga leaders of this government. Hindi po kagaya ng mga matatalinong tao sa mundong to, Lord. Iba po kayo gumalaw, Panginoon. Kaya po yung mga nangyayari sa buhay namin, it is your wisdom, Panginoon. It is your wisdom, Lord. Lord, you said in your word that your wisdom shame the wise of this world, Panginoon. Napapahiya ang mga magagaling sa mundong to, Lord, sapagkat, Lord, yung galing mo ay iba. Yung galing mo ay hindi kagaya ng galing ng mundong to. Kaya po, Ama, salamat po na nakikilala ka namin higit pa. Lalo sa umagang to, Panginoon, Lord, na ikaw po ang aming El Elyon, Lord. Lord, salamat po sa pagpapakilala that you are the Most High God, Panginoon. Lord, turuan mo po kami na ipamuhay ito, Panginoon. Ituring namin, Panginoon, na you are the Most High God, Panginoon. Our supreme, Panginoon, authority. Supreme authority, Lord, na kapag may gusto ka, Lord, hindi ka namin mahindian, Panginoon. Pag may gusto ko ipagawa, Lord, hindi namin matanggihan, Panginoon. Kaya po, Ama, sa umagang to, we humble ourselves, God. Lord, we honor you, Lord, sapagkat alam namin, Lord, that apart from you, Lord, we can do nothing, Panginoon. Kaya po, Lord, sa umagang to, patuloy na masumpong mo kami nagtatapat sa iyo. Masumpong mo kami, Panginoon, na Lord, nagpapakumbaba, Panginoon. Lord, hindi namin kaya ng kami lang, Lord. We need your guidance, God. Lord, marami po kaming ninanasa sa buhay, but Lord, help us, Lord, na ikaw po yung higit naming nasain, Panginoon. Because when we seek you, Lord, kapag po ikaw ang hinangad namin, Lord, lahat ng bagay sa mundong to, idadagdag mo na lang, Panginoon. Kaya po, hindi po kami magdududa, Panginoon, sa iyong kapangyarihan. Hindi po kami, Lord, magdududa, Panginoon, sa mga kaya mong gawin, Lord, sa buhay namin, Panginoon. Even in our future, Panginoon. Lord, mas kumpiyansa na po kami, lalo ngayon, Lord. Lord, na alam namin that the one who holds our future is the God at the Most High God, Panginoon. Lord, you are the God of yesterday, today, and forever. You are the God of Isaac, Jacob, and Abraham, Panginoon. And you are the God of all, Panginoon. Kaya po, Lord, you said in your word that every knee shall bow, every tongue shall confess that you are Lord God. Lahat ng tuhod ay luluhod, Panginoon. Lahat ng bibig ay magsasabi na ikaw ang Diyos na dakila, Panginoon. Kaya po, Lord, help us to practice our honoring to you, Lord. Help us to practice, God, our worship to you, Lord. Maging genuine, Panginoon. And Lord, gawin namin ang mga bagay na to, not because it is our obligation, Lord, but it is our love to you, Lord. Lord, mahal ka namin, Lord, kaya po namin gagawin to. Mahal ka namin, Panginoon, kaya po
Lord, sa iyo kami aasa at magtitiwala. Salamat po ng marami, Lord, dahil marami ka pong bagay na gusto mo ipakita sa amin. Kaya po sa umagang to, Panginoon, Lord, masumpungan mo kami nagtatapat sa iyo. Church, sa umagang to, lapit ka po kay Elion, lapit ka sa Kanya. Sabihin niyo po ang iyong pagpupuri, utter words of honor and praises sa Kanyang pangalan. Sabihin mo po sa Kanya kung gaano siya kadakila sa iyong buhay. Lapit mo po sa Kanya yung mga nais mong sabihin, yung mga gusto mong iparating sa Kanya. Sabihin niyo po ngayong umagang to sa Kanya. Let us have a prayer na nagpupuri sa Kanya, nagpapasalamat. Kausapin mo po siya sa umagang to. Huwag ka pong maya. Talk to Him right now. Naririnig ka po niya. Ano mang hinain ng iyong puso, pwede mong sabihin sa Kanya. Ano pa pong nais mong iparating sa Kanya, naririnig ka niya. Nakikinig po siya because He is a God, the Supreme God, who cares everything. Sige po, kausapin mo po siya sa oras na to. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong kadakilaan, Lord. Napakabuti mo sa buhay namin. Lord, noon pa man, Lord, while we are yet still sinner, Lord, your Son, Jesus Christ, died on us, Panginoon. Kahit sa panahon ng Lord, kalaban mo kami, Lord. Lord, patuloy mo kami iningatan, Panginoon. Nung panahon kami, wala pang relasyon sa Lord. Kami, Lord, hindi sa iyo, Panginoon. Kami ay laban sa iyo, Lord. But still, Lord, you preserve us, Panginoon. Kaya po ngayon may relasyon na kami sa iyo, Panginoon. Lord, paahalagahan po namin ito, Panginoon. Lord, yayakapin namin itong pagkatawag mo na buong puso, buong lakas, buong buhay, Panginoon. Lord, masumpungan mo kaming nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Thank you for the cross of Christ, Panginoon. Lord, the cross that signifies and the worst, Lord, brutal, Lord, na kapag ikaw ay napako sa cross, that time, Lord, ikaw po ay sobrang nakakahiya. Kapag ang tao ay napako sa cross, that moment, ito po ay hindi lang po siya nakakahiya, kundi ito po ay talagang hindi makatanggap-tanggap na kasalanan ng kanyang nagawa. Kaya siya napako sa cross. But our Lord Jesus Christ chose to die on the cross to bear our sins. Kaya po siya napako sapagkat ang kasalanan natin ay kanyang kinuha. Siya po ay naging makasalanan upang tayo ay malinis. Siya po ay nabayaran ng dumi upang tayo malinis. Because of the Lord Jesus Christ, hinango niya tayo lahat sa kasalanan. Siya na mismo ang naging alay para tubusin tayong lahat. From Old Testament to New Testament, hanggang po sa kapanahunan natin na lahat po ng tumatanggap sa Diyos, sa kanyang cross, sa kanyang pangalan na si Jesus, ay malinis na po. Lahat po ng mga taong nagtitiwala sa Lord, umaasa, naniniwala that is our Lord and Savior, magkakaroon po ng kaligtasan. Tiyak na kaligtasan sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kaya po, Lord, sa umagang to, Lord, thank you, Lord, sa iyong cross, Panginoon. Thank you for the cross, God. Because of your cross, Lord, you made everything possible, Panginoon. Wala na pong hadlang para hindi kami makarating sa iyong kaharian. Kaya po kami nagpapasalamat, nagpupuri, Panginoon, sa umagang to. We celebrate life, God, because of what Jesus did on the cross. Kaya po sa umagang to, tanggapin po ang aming papuri at pagsamba. Lord, aawitan ka namin sa umagang to because you deserve honor, praises, Panginoon. Lord, thank you for the cross.